ng atake nila. Kaya eto, pakinggan natin si Atty. Topacio. Yung kahapon pinakinggan natin yung kay Baligod eh. Eto naman kay kay Atty. Topacio. May mission yan eh. May agenda yan. Hindi para patibayin ng NBI, kundi para iharas yung kalaban ng gobyerno. Alam Yun. naman po nating lahat yan eh. Huwag na tayo maglokohan. Yun. Kaya naawa nga ako doon sa mga kaibigan natin sa NBI. It has such a high degree of credibility and integrity, nawe-weaponize na at nabababoy na. In the same manner na nababoy ang DOJ, nababoy ang Ombudsman. Pati Blue Ribbon Committee, binaboy na nila. Tama. Puro kababuyan na lang po ang nangyari dito sa gobyernong ito. Grabe. Yan ang gusto kong bitaw. Pak! Baboy kong baboy. Attorney, kayo po ay nandoon bilang kinatawan or legal counsel ni dating Congressman Mike Defensor. Tama po ba? Opo, tama po yun. Opo. Napanood ko po doon sa video ni former Congressman Mike Defensor kasi naka-video din siya doon sa loob habang Opo. yun nga ang pag-uusap. Nagkakaroon ng diskurso ang NBI at itong si Attorney Levy Baligod. Pwede nyo po bang mailahad muna, ano ba talaga yung nilalaman ng subpina? Ano ba yung nakasaad doon na kanilang gagawin doon sa kanilang mga pinatawag? Opo, nakalagay po doon, klarong-klaro po. At least doon sa natanggap na subpoena ng aking kliyente, si dating Congressman at Secretary Mike Defensor, na iyon po ay for background investigation and verification. Ngayon, nung nandoon na kami, iginigiit nila na yun daw ay for background investigation and for credibility verification. Wala naman po kami nakita po na credibility, na yung word na credibility doon sa subpoena. At yan po ay mapapatunayan sapagkat kahapon pa lamang ay nagpadala na po ako ng kopya ng subpoena ni Ginoong Mike Defensor sa ating mga kaibigan sa media. So, kung ganun po nakalagay, background, investigation, and verification, ang i-verify po yung background. Ibig sabihin yung identity. Kung talagang sila ay mga Marines at kailan sila nag-serve as Marines. Katulad ng sinasabi nila sa kanilang affidavit. Ito unang revelasyon. Ha? Para ikikwento ko na kagad sa inyo yung mga revelasyon na naman natin. Noong tinanong natin, kasi yung sa mga ibang interview, kung sino-sino lang kung sino yung sasagot, siya ganito. Kasi pwedeng mahaluan Di ba sinasabi nila, ilan lang ang sundalo dito, 8 lang, something like that. Di ba? Yung sinasabi ng ng mga ulul Ito, sabi ko inisa-isa ko. Ganito. Ipakilala nyo sarili ninyo, yung inyong pinanggalingan at kailan kayo nagsimula sa AFP. Isa-isa ho ito Inisa-isa ko ho. Tapos, ang sabi pa natin doon, kailan kayo nagsimula kay Saldico? At kailan kayo umalis? Kumpleto. Alam mo without a copy. Wala silang hawak. Wala silang, alam mo yon, talagang hindi nila hawak. Memorize nila kailan sila pumasok sa AFP, ano yung kanilang trabaho doon, at ano yung kanilang dahilan kung bakit naalis at bakit sila ngayon pumasok kay Saldico at kung kailan sila umalis kay Saldico. Kompleto, memorize nila. Walang kodiko. Ganong katindi. Kaya nga sabi ko sa inyo, doon pa lang, you know that they're telling the truths. The truth. The truths ang puta. Sorry. Sorry naman. Po doon yung credibility sapagkat kung ang isang ahensya na katulad ng Ombudsman ay didepende sa NBI na nasa ilalim nga po ng executive, nasaan ang independence ng Ombudsman? We have to differentiate between background investigation, yung ascertainment ng identity na yun ay factual. Ikaw ba itong sinasabi mo? Kung ikaw si XYZ, ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo as Marines? Iba yung assessment ng credibility which
requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Yan. Malaking kabulastugan po yun. Malinaw yan ha. Ulitin natin yung part na yon. Kung sinasabi mo kung ikaw si XYZ, ikaw ba ito? May ID ka ba? Ano bang serial number mo sa Marines? Iba yung assessment ng credibility which requires the use of your judgment. Hindi po magiging independent ng ombudsman kung judgment ng NBI ang gagamitin nila. Malaking kabulastugan po yun. Opo, attorney, sa tagal nyo po sa pagiging abogado, meron bang ganitong klase na ginagawa na credibility check ang NBI maliban dun sa verification? Wala po, sapagkat kung kayo po ay nagre-reklamo, unang-una, ang mga Marines po, yung 18, ay nagsagawa na po ng kanilang affidavit. Ito po ay sinumpaan at nakumpirma na po ng NBI noong kamakalawa, nung dumating doon yung abogadong ng notaryo ng kanilang affidavit, na siya po ay tunay na abogado at duly commissioned the notary public. Ayon. Ngayon, kung yun po ay affidavit na sinumpaan, it is entitled to full faith and credence on its face. Ibig sabihin, tatanggapin po natin yon kung hindi sasalungatin. Opo. Wala pong ganon. Yung sa fiscal po, pag kayo nag-file ng complaint affidavit, ang hihingin lang po sa inyong ID. Yun pong credibilidad nyo, ang sasagot na po noon kung hindi kayo credible, ay yung itinuturo nyong tao na gumawa ng krimen, katulad din na Sandro Marcos, sina Martin Romualdez, sina Yusek Bersamin, at ang Pangulong Marcos mismo. Yun. At doon na yan halimbawa ako sa mga ordinary, 'di ba? Sa fiscal, yung magpapatunay or magbabanggit no na hindi yan credible, yung inaakusahan nung nagsain ng kaso, tama ba? Tama po yun. Ang nangyari po rito, ang galing mo talaga, Admar. Gago! NBI na ang tumatayong abogado noong mga inakusahan. Ito po ay highly improper sapagkat hindi po yan trabaho ng NBI kung merong nag-aakusa ng krimen. Ang trabaho po nila, bagamat po nasa Ombudsman Act that the Ombudsman may enlist the aid, may request the aid of any agency sa pagtupad ng kanyang mandato bilang independent na investigative body. It only pertains to factual matters, halimbawa pagkuha ng mga dokumento, pag-testing ng mga halimbawa mga substances o ng forgery o pag-trace ng mga bank accounts o yung paper trail, pero hindi po yung magdedetermine ka using your discretion as to whether or not a witness is credible or not. Malaking kalokohan po yun. Opo. Nagigets ninyo, di ba yan yung sinasabi natin kahapon? Hindi naman ang NBI is to determine whether yung sinasabi ay totoo o hindi. Hindi ho yun. They're only investigate. Hindi ho dapat silang humuhusga. Ang problema nga ho, mga kababayan, yung director mismo, gumagaya sa yapak ni Remulla. Gago! Alam mo, yan ang problema eh. Sobrang mistake na nga yung ginawa ni BBM na maglagay siya ng isang politiko sa ombudsman. Inulit niya pa. Alam mo, ang isang politician, katulad na lang nito ni ombudsman, ombudsman Boying Remulla, magiging politika lang lahat ng kanyang desisyon. Siyempre may kulay yan eh. Huwag tayo maglokohan. May kulay yan at yan po ay magdidesisyon according dun sa kanyang kulay. Ngayon, ang kulay niya, kasi pabago-bago kulay niyan eh. Sa totoo lang, ang mga Remulla, kung nasaan ang kapangyarihan na doon ang kanilang kulay. Ngayon, ang kulay niyan, kulay ng dugo ni Marcos. Di natin alam kung puti o pula. Gago! Ganun din yan si Matibag. Si Matibag, dating PDP yan. Tapos bumaligtad. Di ba? Tapos kung ano-ano sinabi niya kay BP Sara Duterte.
So naturalmente may kulay yan. Pag may kulay ang isang nilagay mo dyan, lahat ng desisyon yan magkakaroon ng kulay, di ba? Oh. Na supposedly, dapat investigasyon lang ang kanilang gagawin. Pero hindi. Ang ginawa nila ay talagang parabagang sila na yung judge. Parang tumayo silang piskal. Ganun ang ginawa eh. They are trying to determine if there is a probable cause. Ano yun? Hindi nyo trabaho yan mga sir, mga ma'am. Para bagang ganire, ombudsman, sila yung piskal sa Digang Bayan, yung korte. Tapos ang kanilang galamay ay yung NBI bilang investigador. Parang ganyan din yan sa normal court. Yung RTC, tapos yung piskal, whether yan ay piskal doon sa DOJ o piskal yung particular na court na yon, na magsasabi, magdedetermine there is a probable cause. Then, ang investigador, yung PNP. The PNP investigator, hindi dapat nagsasabi, ay, hindi, may kasalanan to. Hindi to legit. Si Tory lang ang gumawa niyan, kaya nga nababoy ang PNP. Gago! Hindi dapat ganon. Kasi nga, investigating body lang kayo, not the judicial part. Not even the fiscal, di ba? Or the ombudsman. Mali ang ginagawa ng NBI. Sorry to say, pasensya na po. Hindi rin, parte rin po ba kung verification check lang, maliban doon sa pagtatanong doon sa mismong mga pumirma sa affidavit, hindi ba sila pwedeng kumuha din ng NBI, mag-verify sila doon mismo sa agency naman, halimbawa sa militar. 'Di ba? Meron nang nilabas din na pahayag yung militar na hindi naman lahat doon sa 18 dating mga Marines, which is yun din naman yung unang nila sa joint affidavit na hindi naman lahat sa kanila Marines, karamihan sa kanila Marines, yung isa sundalo, Army, yung isa naman reservist, attorney. Opo, tama po yun. At saka nakakatawa pa po, kasama Admar, with respect to my client. Si Secretary Defensor ba naman ay kailangan mo pang i-verify yung identity. Kaya nga, kung makikita niyo yung video, sinasabi ko, hindi niyo makilala na kung ito o hindi si Mike Defensor, lahat naman nakakakilala. So it is absurd. Yung with respect to the wife of Secretary Defensor, mga matindi akong abogado, ang gusto daw nilang malaman nung una, ay nung yung mga lumabas sa pahayag ay sapagkat may ginamit daw sa sasakyan doon na rehistrado sa pangalan ni Ginang Julie Defensor. Hindi ba nila makukuha sa LTO yun? Plate number lang naman yun. Kaya pinaglululoko po talaga tayo nitong NBI. Pero bakit? Grabe, no? Pati yung asawa, yung mapakagandang asawa ni Congressman Mike Defensor, tinanong pa. Kasi nga, sabi nga, nasa pangalan daw niya. Ganun talaga minsan eh. Di ba? Minsan talagang asawa mo, naman hindi mo bigyan ng kasasakyan yan. Porkit ginamit yun, meron na siya agad kinalaman. Ano yun? Tsaka bakit mo pa, supposedly verification lang ha? Di ba? Pwede naman malaman. Tama, pwedeng malaman sa LTO. Po sila nasali kung halimbawa nagpagamit lang ng sasakyan, parte ba yon ng affidavit? Hindi ba yung mismong laman ng affidavit yung pag-usapan mismo? Hindi yung sino yung nagdala doon sa mga tao na ito, ganito, ganyan, sino yung mga pati nga yung witness, natatanong, pati yung mga abogadong nagnotaryo. Opo, tama po yun. Nililihis nila yung usapan. Hindi po kailangan yon in assessing yung affidavit. They should be confined to the four corners of the affidavit. Ngunit, alam naman natin ang pakay nitong mga ito. It is to harass and intimidate the witnesses. Alam niyo po, in the same manner that Jesus Crispin Remulla was appointed as ombudsman. Ganito rin po yung ginawa, kaya si Matibag ay ginawang NBI director. May mission yan eh. May agenda yan. Hindi para patibayin ng NBI, kundi para iharas yung kalaban ng gobyerno. Alam naman po natin lahat yan eh. Huwag na tayong maglokohan. Kaya naawa nga ako doon sa mga kaibigan natin sa NBI. It has such a high degree of credibility and integrity, nawewe
na-weaponize na at nabababoy na. In the same manner, Alam mo, maraming nanonood sa ating NBI at maraming professional dyan. Don't allow this. Sorry pero syempre, nadadamay lang kayo sa inyong direktor.